nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pagbibigay dito kung sa pangasala. But just the same, parang iintayin pa rin po ng DOJ Antayin na matapos. Basta yan, pwede naman final na extradition niya pagdating ng panahon. Ni Attorney Harry Roque na tinabla na ng Dutch authorities ang kanyang political asylum bid. Sa katunayan na niya, binigyan na nga siya ng national ID ng the Netherlands. Yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampi ay kailangan may bayad. 3 or 4? To? Alert level 3 or 4 mandatory repatriation? No, not yet. Huh? We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na ho, bardagula na. Meron na ho nga tagapagsalita ang Senado. Meron ng press conference of impeachment court spokesperson. Hindi ko kilala to, pero nakikita ko na binabardagol na nito yung mga taga-kamara. Ano kaya magandang title, kung sakasakali? Ay, nako. At supalpal si Honti, ni BP Sara, atat na atat mapatalsik si Inday. Ayan. Nasupalpal ka tuloy. Ayaw kasi maglubay. At ito, may banat na naman patungkol kay Attorney Harry Roque. Wala raw, parang hindi raw nag-grant yung asylum. At mahuhuli na raw, di umano, at papakancel ang passport. Ay, abangan natin yan. Magandang sagutan to eh. At sasagutin yan ni Attorney Harry Roque, siyempre. Alamin natin kung ano yung mga bagay-bagay nasasabi ni Attorney Harry Roque dito. Pero nakalike ka na ba? Ay kung hindi pa, ilike mo muna yung video natin. Share mo na rin. At kung bago ka lang sa aking channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. At i-bell all nyo po para nakakatanggap ka ng notification everyday. Naku, meron pa rito, Buelta si Attorney Bebante sa aligasyon ni BP Sara na may kapalit na bayad ang bawat pirma. May sagot! Ang sabi naman doon, di ba, yung balita talaga bago mag-eleksyon, gano'n. 150M. Di umano, ang bayad doon sa mga bakulaw na pumirma. Ayan na, magandang balitaktakan ito mga kasama at reaction video. Simulan natin dito, ipasok mo! At hindi pa rin talaga tumitigil si Madam Salamat Kaayo Rizon Tiveros sa pagpupush na maituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara. Abay nagpapaka-relevant ngayon si Salamat Kaayo Rizon Tiveros. Salamat Kaayo! Nak ng tipakulong. Yung mga pronouncement nito, kala mo talaga matindi. Abangan mo, 2028, kung hindi ka tatakbo ng pagka-senator at magja-jump ka sa Pangulo o Vice-Presidente, sigurado wala kang makukuha ang boto, sabi ni Aling Ledesma. Tandaan mo, mark her word daw, sabi. Naku. Kayo ba, mga kasama, kung sakaling tumakbo ito ng pagka-Pangulo o Vice-Pangulo, o senator man lang, makatanggap pa doon ang boto sa inyo? Pwede nyo sagutin niya sa comment section. Ako hindi. Never kong binoto ito. Wala sa vocabulary kong bumoto ng mga anak ng bugi. Inipilit nga nito si Vice President Sara na mag-response sa summons ng Senado. Madam Kaayo, shut up na lang tayo. Tama. Kahapon di ba nagsambit na ang defense team ni Vice President Sara ng entry nila as the lawyers of the Vice President Sara. Kaya ka nakakatikim ng point of order kay Senator Amy. Kasi trying to be relevant ka. Pag alis ni walang kokote, mas lalo ka ng irrelevant kahit pa andyan si Donkey Kong.
Kilala niyo ba si Donkey Kong? Oh, ayan Si Kiko Maching. And kindly note that they were given 10 days to respond. Yung mga prosecutor team, busy pa sa pagpapapress con eh. Nasa 10th day mark na ba tayo para mag-aarte ka ng ganyan? Yan, tama. Salamat kaayo. Wala pa naman 10 days. Oo, simula nung binalik binalik. At binigyan si BP Sara ng summon, bilang muna ha. Huwag mo muna magtatalak. Napapagkamalan tuloy na sa bagay. Sabi nga na Aling De Lima rito, kumbaga sa palengke, kayo na magtuloy. Mabenta ba? Ha? Abay masyadong atat na atat si Risa Ontiveros kaayo. Wala pa naman sa kanya ang floor. Di niya talaga alam, the guilt is personal. Masyado niyang pinipersonal. Masyado talagang pinipersonal. Bakit? Alam mo naman, sa 2028, sabi ni Ate Amy, mataas ang pangarap nito. Gustong magpangulo at kalabanin si BP Sara. Anak ng bugi. Ano kakainin mo? Alikabok? Baka alikabok ang kainin mo pag kumalabang ka kay BP Sara. Oo. Tigil-tigil na kayo sa ambisyon nyo. Kung wala mga Duterte, maaari. Pero hindi. Hanggat nandyan ang mga Duterte, wala kayong abante. Hindi kayo aabante sa mga pangarap nyo. Sabi ni Aling Lourdes yan. Sa ginagawa mo, salamat kaayo, Risa Ontiveros. Nagmumukha ka ng tanga. Sa totoo lang, abay abogado si Vice President Sara. Siyempre, sasagot yan. Well, ganun talaga. Nagmumukha ng tanga ang isang tao. Mawala lang ang gusto niyang mawala sa kanyang landas. Grabe, no? Lalong-lalo na pagdating sa 2028 elections. Bibilib na sana sa iyo, Risa Ontiveros, ang taong bayan. Kaso, kung ikaw ay hindi na nahimig sa 2025 national budget. Yun ang problema. Nakatingin lang sila doon sa confidential fund. Paano yung budget na naubos na wala namang proyektong naganap at nangyari? Saan ang boses mo? Diniloloko mo lang ang mga taong bayan. Kunwari, galit ka sa korap. Hindi, sabi ni Aling Lourdes dito. Parang sinusuportahan mo pa yung taong korap. Totoo ba? Sa bagay, may history. Ano ba yung history nito? Alam niyo ba? Sabi ni Aling Lourdes dito, natatandaan niyo ba yung pondo ng PhilHealth? Dati ba yan? Kung natatandaan niyo, type mo sa comment section. Oo nga, no. Yun nga yung... Diba? Mahirap pag may history ka. At yung mga paratang nyo kay BP Sara, wala. Wala kayong maloloko. Kayo-kayo lang naglolokohan dyan, sabi ni Aling Dolores. Nagkaroon ng insertion na mahigit 100 billion pesos. Diba? Kahit nga patungkol sa PhilHealth, sa PDIC, sa Maharlika Funds, billions ang pinag-uusapan. Wala kang nasabi. Wala. Isa man lang, Risa Ontiveros. Pero pagdating kay Vice President Sara, ang kanyang 125 million confidential funds na mismong Commission on Audit na nga ang nagpatunay walang korupsyon sa Office of the Vice President. Tama. Nagamit ng tama ang pondo ng OVP. Habay ayaw nyo pa rin maniwala. Kasi ang plano ay plano. Ang gusto nila hindi makatakbo si BP Sara sa 2028. Yun ang utos. At siyempre, nangangarap ang babae na maging presidente. Saka mamakita na presidente na taga-mountain. Wag na ho. Maglalo lang magkakaproblema ang bansa pag mga taga-mountain ang mga nanungkulan. Tigil-tigilan nyo yung mga pangarap nyo. Hindi kayo aabante. Hanggat tandaan ng mga Duterte, wala kayong pag-asang manalo. At hindi gagawin ng taga-taas yan. Dahil alam ng taga-taas kung sinong totoong tao sa hindi totoong tao. Ano image nyo? Sige, pagdikitin ko kayo ni BP Sara. Saan lalapit ang tao? Ikaw nga dahil sa kasama mo sa Senado halos hindi ka napansinin. Diba? Napanood nyo ba yung June 11 nila? Tama ba, June 11?
Yung unang gusto lang i-diretso yung trial. 'Di ba hindi siya pinapansin ng mga kasama niya? Oh. Ang kakampi niya lang si Teltel tsaka yung isang win-loss. Ganon. Tapos taong bayan ho ang may kagustuhan sa mga Duterte. Huwag niyo na pagpilitin yung mga gusto niyo. Tigil. Si Madam Kaayo, akala mo na may napaka-relevant. Muntik ka na ngang malaglag noong 2022 senatorial elections. Tama. Gagawin talaga ang lahat. Atat na atat maging presidente. Salamat Kaayo. Huwag atat at magmadali, Rizon Tiveros. Kung talagang gusto mong maging presidente, maghintay ka ng 2028. Tama. Magtuos kayo ni VP Sara. Tingnan na lang natin kung sino ang iboboto ng taong bayan. Baka hindi ka pa umabot ng 10 milyon kapag botohan na. Wala, hindi aabot. Baka nga 3 milyon di umabot. Oo, iyak na lang yan. Alam niyo dito pa nga lang sa nangyayari ngayon, lalong nagagalit ng mga taong bayan. Oo, baka lalong hindi makakuha ng boto yan. Kung sakaling tatakbo man yan. Ito na ho yung sinasabi natin. Merong pahiwatig dito. Kilala niyo naman to. Sila yung mga napapag-usapan na basta kayo na bahala nga umintindi ha at sasagutin yan mamaya. Ano kaya ang gusto rito mangyari? Alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pagbibigay dito kung sa pangkasalan. But just the same, parang iintayin pa rin po ng DOJ Antay na natin. matapos. Basta ito yan. Pwede naman final na extradition niya pagdating ng panahon. Pero baka di na kailangan kasi kakancel naman ang passport niya. Pag nangyay ang documented alien niya, ay pwede nang kunin ng Interpol. Pwede na raw kunin ng Interpol. Ibig sabihin talagang meron silang connection sa Interpol. Ay, parang malakas ang loob nila basta pagdating sa usaping Interpol Nako. Ano kaya sagot dyan mamaya ni Atty. Harry Roque? Tuloy muna natin. Confirm po na sa Germany na siya kaya na naka-apply. Ayun ang pagkakaalam ko, yung pagkasabi sa akin. But any updates from DFA kung kailan po? Wala pa, kasi ang cancellation ng passport, nasa court yan. Hindi naman sa DFA. Hindi naman admin kasi may kaso. So paano ba yun? Legal yung pwede siya magpalipat-lipat within an EU country? Sa EU kasi, basta may visa ka, open borders naman ng EU. Pero, ayan, pagka naging fugitive from justice, lalo na pag nawala na ng documentation, ay pwede na siyang habulin ng Interpol. Okay? Thank you. Thank you, sir. Totoo ba? Ito, sagot dito. Ewan ko baka siguro sino nagsisinungaling Baka sa harap lang ng camera. Ewan ko totoo kaya ito? Pinabulaanan ni Atty. Harry Roque na tinabla na ng Dutch authorities ang kanyang political asylum bid. Sa katunayan na niya binigyan Ulitin natin pinabulaanan. Ibig sabihin, may nagsasabi ng kasinungalingan na hindi tinanggap ang asylum kaya lumipat ng Germany. Bakit pabubulaanan? At saka bakit nakakagala ng Europe si Atty. Harry Roque? Diba? Isipin nyo nga yun. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang sinungaling? Ulitin natin. Pinabulaanan ni Atty. Harry Roque na tinabla na ng Dutch authorities ang kanyang political asylum bid. Sa katunayan na niya binigyan na nga siya ng national ID ng the Netherlands. Ito ang agenda report ni Joash Malimban. Tapos na ang asylum application ni former Duterte spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Ayon yan sa isang kumakalat na Facebook post ng Dutch citizen Pinoy na si Joel Vega. Ayon kay Vega, ibinigay sa kanyang impormasyon ng isang reliable informant. Hindi raw tinanggap ng Dutch Immigration and Naturalization Service ang asylum plea ni Roque. Chismoso pala itong Joel Vega. Update. The hashtag number Dutch Roque case back to Germany. The Dutch Immigration and has formally ended last June 10. Process the asylum format. Tuloy. At itinurn over sa German immigration authorities. Dutch immigration didn't even initiated the probe or the investigation into his asylum case. So they could not deny anything if they hadn't even accepted the case. Agad itong sinalag ni Roque at sinabing fake news ang nasabing post. Fake news pala yung Joel Diba? Tuloy. Roque, walang katotohanan na ibinigay ng nga, may ID nga Roque Herminio Harry Jr. Bakit magkakaroon ng ID? Yung mama naman yung Joel talaga naman maka-fake news
Tuloy, naniwala tuloy si yung kanina. Naniwala tuloy. At nabalita tuloy na, hindi na-grant yung asylum. Pero may ID. Bakit bibigyan kung hindi na-grant? Tuloy! Authorities ang kanyang kaso sa Germany. Patunay raw nito ang kanyang national ID mula sa the Netherlands na natanggap niya kahapon. Pero nanindigan si Vega na wala siyang nakikitang ebidensya mula kay Roque na mali ang impormasyon na kanyang sinabi. Rocky claimed that he... Kuya! Kahirap yan, kuya. Fake news yan. Bakit may ID? Naku, baka mamaya kasama rin ito sa mahirap talaga pagkasama sa mga samahang hindi talagang gagawa, sabi ni Aling Ledesma. Sino kaya sa kanila ang nagsasabi ng totoo? At saka bakit may nakita tayong ID? We received the document or card on June 11. It was like a few days ago. But that to me, in my opinion, that's a bit strange. Opinion mo lang pala yun, Ganto lang yan, Kung opinion mo lang yun. Wait mo yung opinion ng taong bayan. Kasi kung hindi totoo yung sinasabi mo, bakit nga naman nabigyan? At ang tanong kung sinabi mo na hindi na-grant yung asylum, hihintayin namin makabalik si Atty. Harry Roque sa Netherlands. Kasi pumasyal lang sa Germany. Pagbalik niya, pag nagkaroon na naman ng event, pagbalik niya, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi mo. Ganun lang yun. Because it doesn't take too long if you have been interviewed by the asylum authorities. If ever there is inaccuracy on my part, I would be ready to correct it. And tapos ganun. Correct mo kung halimbawa may pagkakamali. Wag ganun Oo. Hindi pwede yun. Pangit yung Kung opinion mo lang. Dapat di mo na nga kinuwento sa iba Problema, nagpa-interview ka pa. Nalaman ng ibang tao. Yun. Ang opinion ni Atty. Harry Roque, bakit may ID siya? Yun lang kami ay nagre-reaction lang. Meron lang kami nakitang hindi maganda. Ito, buweltahan na. Mga kasama, buweltahan na. Kayo na bahalang umintindi sa mga bangayan dito. Bangayan to Kasing mga bagong aligasyon si Vice President Sara Duterte na hindi daw binasa umano ng 215 na kongresista o mahigit 1/3 yung impeachment case laban sa kanya bago po pirmahan. At may mga aligasyon din po na may kapalit itong budget bawat pirma. Your reaction? Naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampi ay kailangan may bayad. From IBC 13. Attorney Princess, good morning po. Ma'am, natanong ko rin po nito kahapon na si spokesperson on impeachment, si Attorney Odi po. So getting your side na lang din po as the House spokesperson. Siguro dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga. Pero, ma'am. Wala hong paratang. Hindi na maratang ang VP Presidente. Meron hong bumalita at nagbalita niyan. So, yung balita na yan ay kumalat. Ayon sa source, di ba, taga Baguio, nabalitaan din namin, merong ganyang bagay. At sinabi rin ng kongresista. Sino ba yun? Yung nagbunyag na hindi siya pumirma. At meron din taga Mindanao nagsabi niyan. Dahil hindi siya pumirma, wala sang ayuda. Hindi ho paratang. Nabalitaan, naibalita. At wala naman si VP Sarang pinaparatangan. Walang ganun, ma'am. Pasensya na ho, kami nagre-reaction lang, Yung mga ganitong aligasyon, lalong-lalo na pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity nung individual na representante na pumirma, kundi mismo doon sa institution na kinabibilangan ng mga representanteng ito. Nung sila ay pumirma at sumumpa, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila ay sang-ayon para
ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante, naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Pero dito sa Kongreso, dito sa Kamara, hindi ganyan ang mga miyembro ng Kamara na kailangan. Natatawa ako? Kayo ba? Natatawa ba kayo mga kasama? Sa Kamara daw, hindi daw ganyan. Sabi ni ma'am, respeto natin yung kanyang paliwanag. Pero siyempre, ang saloobin ng sambayan ng Pilipino, sila ho ang magdidikta kung ano yung paniniwala nila dito sa Kamara. Yun! Ang nakararami ang boses eh. Sipin nyo yan mga kasama. Naku. Sana lang, yung mga... alam nyo kasi, balita kasi yan eh. May umamin na, hindi naman nagmula kay BP Sara yan. Yung issue na yan, na yung bayad, lumabas yan dahil merong naapektuhan. Merong hindi nabigyan ng ayuda. Bakit hindi nabigyan ng ayuda? Dahil hindi pumirma. Magkano ang involved na pera? Yun yung amount na sinasabi doon sa balita. Diba? Nag-leak yan eh. Tsaka walang paratang si BP Sara. Hindi na mamaratang si BP Sara pagdating sa mga ganyang bagay. Wala siyang nilalabas na sarili niyang opinyon, wala siyang nilalabas na sarili niyang paratang, at hindi siya nagbibigay ng kanyang aligasyon. Doon lang tayo sa totoo, sabi ni Aling Ledesma. Eto, dito na ho maganda. Dito na ho maganda dahil meron ng tagapagsalita. Bakbakan na nga ng Kamara at Senado ito eh. Tignan natin baka masihang kayo kung paano bardagulin. Hindi ko kilala to si Sir eh, pero Sir, dahil magaling ka, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. There is a need to refile notice of appearance. So are you saying sila yung nagdadrag? Sila yung nagpapatagal? Hindi sila nagsasubmit pa ng kahit ano? As I said, actions speak louder than words, at sa aming mga abogado, mas matimbang po ang ebidensya kaysa sa mga salita. So tingnan na lamang po natin ang ebidensya. Ano po ba ang kanilang mga na-file na? Kahit po yung pagpapareceive nung ordinary notice of appearance lamang po ng depensa ay hindi pa po nila na-receive. Kung prepared na po sila mula pa ng Pebrero, katulad na sinasabi ni Presiding Officer na what we have to do during this interim time that we are waiting for the convening of the court is to prepare. The Senate has already prepared for these matters. That's why merong nag-receive nung entry of appearance ad coetelam nung defense lawyers. Pero sa kanila po, kahapon na itanong sa kanila kung bakit hindi ni-receive, imbis na sagutin po nila, hindi po nila sinagot. Dinivert po nila yung attention at sinabi na wala namang epekto o wala namang ganong mabigat na prejudice na mangyayari kung hindi nila i-receive. Kung ready po, dapat na i-receive. Dapat may opisina na itinalaga para mag-receive po. So it seems na hindi po yung impeachment court yung unprepared. So isa na lang for me, Attorney Bukoy pa rin, sabi niya kung makikita raw ng dating komposisyon ng Senado, yung ginagawa ng Senado ngayon, ikakahiya daw. Iba yung komposisyon noon, umaani ng respeto, walang patosyada. Ngayon yung actuation nila, maraming patosyada. Ibabalik ko po, kapag kami po ay magkalaban ba o nasa ordinaryong korte, gagawin po ba yan at tatanungin pa rin po ba yan ni Attorney Bukoy sa media? Ganyan po ba ang pag-criticize ng isang abogado sa isang korte? So kung ako po, ikang sagot doon hindi, then dapat hindi po ginagawa yung ganon. Kasi ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. And doon pa lang naman po, dapat meron tayong pagrespeto at hindi po natin matanggal ang kredibilidad ng korte. So ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pag-criticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po.
So sabi niya po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Attorney, may mga nag-oppose doon sa sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na walang limitation yung pwedeng gawin at pagdesisyonan ng impeachment court. Sabi nga ho ni Senator Coco Pimentel, the mere fact na nag-oath sila bilang senator judges, may mga sinusunod sila na impeachment rules doon pa lamang, it means may limitation yung pwedeng gawin ng impeachment court. Meron pong limitation naman po ang impeachment court. Unang-una po yung nakasaad po sa konstitusyon, no? Alam po yan ni presiding officer, but I think he is more of talking in the context of doon po sa mga bagay-bagay na hindi po nakaspell out ng detalyado sa konstitusyon po natin. So, una po, ang limitasyon sa Senado, yung pagboto dapat ng mga senador, dapat 2/3 of all the members. Pangalawa po, yung ipapataw po na penalty po, hindi po pagkakulong, hindi rin po civil liability, kung hindi pagkatanggal lamang po at saka perpetual disqualification. The Senate cannot impose more than that. Yun po yung mga limitasyon ng konstitusyon at saka po nakalagay doon na kapag nag-implement po o nagpasa ng rules ng Senate impeachment court, yun po ay isang self-regulatory or self-limiting na limitasyon sa Senado po. So yung mga konteksto pong yun, yung mga pinupunan po nung mga pag-adapt ng supplementary rules ng rules of court po, yun po yung mga limitasyon na inimpose ng impeachment court upon itself. However, there are matters such as, for example, yung question po kung pwede po ba mag-refer back ang Senate impeachment court doon sa House of Representatives po. Medyo vague po doon at ambiguous. Nakalagay po sa Rule 9 Section 1 ng Rules of Court, pwede pong tingnan ng isang hukom ang kanyang jurisdiction doon sa isang kaso pag nakafile sa kanya kahit wala pong nag-motion na party. So ang tanong po dyan, mag-a-apply po ba yon o hindi? So dito po sa nangyari sa ating impeachment court, in-apply po in a way ng Senado pero hindi po dinismiss. So ininterpret niya po yung konstitusyon base po sa kanyang kapangyarihan na to be the one to solely try and decide the impeachment cases. Ayon po yan doon sa Supreme Court decision din na Manila Prince Hotel versus GSIS. Ako po, hindi lamang po ako nagsasabi dito ng mga soundbites po sa inyo. Kasi po bilang abogado rin po, kailangan po namin na ipaintindi rin sa sambayanan kung ano po yung mga legal na basehan. So part of our duty as spokesperson bilang abogado po is not to just na magbigay po ng PR statement sa inyo, pero mag-educate din po kung ano po yung legal basis. So you're saying, attorney, na hindi general yung naging statement ni SP Chis na walang limitation yung kayang gawin at pagdesisyonan ng impeachment court? Yes po. Ang ibig po niya sabihin doon for those na ambiguous and vague, doon po walang limitation na i-interpret po ng Senate as an impeachment court yung kanyang kapangyarihan. Ayon nga po doon sa Supreme Court case na yon ng Manila Prince Hotel versus GSIS at saka po yung sinusundan natin na persuasive na US case na Nixon versus US po. Last na lang, si former Senate President Juan Ponce Enrile, now Presidential Legal Advisor, meron ho siyang advice sa senator judges once na mag-fully yan naman si tanda. trial. Sabi niya, with due respect to them, my first advice is to keep quiet and then go to the session hall during their trial, sit down and listen to the proceedings, listen to the presentation of evidence. So may plano ba si SP Chis bilang presiding officer na i-advise din yung mga senator judges ng ganito? I think for the meantime po, no, hinahayaan nga po yung malayang paglalayag ng mga opinion ng mga senator judges kasi wala pa po tayo doon sa merito ng kaso. Pero nakalagay po doon, tama po si Senate President, former Senate President Enrile, na meron po talagang ganong basehan sa Senate rules, which is yung sinasabi ko pong Rule 18 po ng Senate rules. And when I confronted the presiding officer at the time about that rule, sabi niya po, wala pa naman tayo doon sa presentasyon ng ebidensya at nandun pa lamang tayo sa mga preliminaries na tinatawag. So, I think for the meantime po, okay lang po para mapagdiskusyon nating lahat kung ano po yung mga interpretasyon ng Senado at saka ng mga constitutionalists at mga legal framers about mga ambiguities po sa pag-exercise ng Senate impeachment court ng kanyang kapangyarihan. So, attorney, kapag nagkaroon na ng impeachment trial, possible na may obligasyon si SP Chis bilang presiding officer na mag-impose ng gag order? That is always a possibility. Kaya rin po, for the first time po, no, I try to research yung tanong nyo kung ako ba yung unang spokesperson ng impeachment court. Parang opo, no? So by doing that, by appointing me as the spokesperson, para malamang po, doon po tayo papunta sa pag-i-implement po ng Rule 18. But of course, it's up to the presiding officer at that time. We can only hazard a guess as of now. Pero we will cross the bridge when we get there pag nag-umpisa na po yung pagprepresenta ng mga ebidensya. Thank you, attorney. Hi, attorney. Sir, coming off from former SP Enrile din, he said sa interview
na the Senate is supposed to do its job with reasonable speed, for the Constitution says forthwith. Anybody can understand that English word, and they did not do it. They tarried, they dilly-dallied. Your reaction, Number? Sabi nga ni presiding officer, nandun pa rin kayo sa forthwith. Pero ako po, the opinions of different lawyers, makikita niyo po kaya kami mga lawyers hindi po kami nagkakasundo, di ba? Kagad-kagad kasi nga iba-iba kaming opinion. And we have big personalities to argue about all these little things that ordinary people will not argue about. Pero para po sa kaalaman ng sambayanan, yung paggalaw naman po ng Senado ay hindi po unreasonable delay. Meron na rin pong mga Supreme Court decisions ang ating Philippine Supreme Court at na hindi na kinakailangan po ng construction or interpretation na ginagawa ng ating mga constitutionalists, pati ni former Senate President Enrile, yung about sa forthwith. Sinabi po doon sa, ito mabobore na naman kayo kasi cases to, no? Sa Fisher versus Ambler, sa Manila Masonic Temple versus Alfonso, at saka sa, ano pa yung isa ba? Basta may isa pa akong case basta versus Antolz, no? Yun yung mga cases na pinagbasehan at ni-research din po ng ating legal team dito sa Senate Impeachment Court na meron na po na desisyon ng definisyon ng forthwith at ito po ay without delay. Sinabi rin po ni dating Justice Ascuna na dalawa po ang ibig sabihin ng forthwith. Yung unang-una po ay immediately at yung pangalawa po ay without delay. So, ang sabi niya po nung ginagawa yung konstitusyon, maaaring pumasok na po doon sa pangalawang definition which is without delay. Ito rin po yung kinatigan ng Korte Suprema doon sa tatlong kaso na yon. Mamaya ibibigay ko sa inyo yung para ma-cite niyo dyan sa inyong yung forthwith, alam nyo na, without delay. Paano yung camera, dinidelay? Nirefuse. Nako. Eto, meron akong bibigay sa inyong video. Talagang hindi ko alam kung matutuwa kayo o mabuwisit kayo. Kasi meron tayong kababayan na nasa, alam niyo po, yung bansa ngayon na nagkakaroon ng problema, meron siyang sagot na para sa akin hindi ko nagustuhan. Kayo ho bahala. Nasa inyo mga kamay at andyan lang yung comment section kung magugustuhan nyo ba yung sagot nito. Bakit gano'n ang kanyang paninindigan? Pasok mo. Level 3 or 4? To? Alert level 3 or 4, mandatory repatriation? No, not yet. Ha? We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Sir, the expected impact is higher oil prices here. How are we bracing for that, sir? Well, again, we're starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not, because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies, that we gave to, I remember, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. Ayun lang nadismaya lang ako dun sa sinagot niya. Alam niyo yung alert level 3, alert level 4. Pero gusto niyo ulitin natin? Mas maganda marinig niyo ulit para kayo na talaga ang makaintindi. Ulitin natin Yung may tinanong yung reporter dito. Sir, raise to alert level 3 or 4? To? Alert level 3 or 4, mandatory repatriation? No, not yet. Raw, di ba? We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether... Mali, no? Pero kung kay Tatay Digong yan, talagang repatriation na. Diba? Ay, nako. Sa bagay kasi, pag repatriation, gastos ng gobyerno Yung airfare, baka maubos daw Sabi ni Aling Ledesma. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, saan lugar ka man, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!